Mga kapeso Pinoy, bakit magandang magsimula ng investment ngayong January? Ito ang dividend rate na idineclare ng Pag-ibig sa kanilang MP2 sa huling 5 taon. Noong 2019, nakapag-declare sila ng 7.23%. Noong pandemic years, nakapag-declare sila ng 6.12 at 6%. After ng pandemic, nakapag-declare sila ng 7.03% at ang pinakahuli noong Feb 27, 2024, nakapag-declare naman sila ng 7.05%. Ang average ng 5 taon na ito ang gagamitin natin sa ating computation ng dividend sa ating sample ngayon na gagawin natin. Kukunin natin ang total nito at i-divide naman natin sa loob ng 5 taon. Ang gagamitin natin na dividend rate sa ating computation ay 6.69%. Ito ang gagamitin natin pansamantala sa ating computation. Kung mas mataas dito, mas ginagaling tayo kasi mas malaki ang tatanggapin natin na dividend. Kitang-kita nyo naman mga kapeso, noong 2022 at 2023, mas mataas sa 6.69% ang idineclare nila dito sa gagamitin natin. So mas malaki pa ang kikitain mo ngayon sa MP2 mo. Pero kung mas mababa, sa 6.69% ang ide-declare nila, medyo mas mababa din ang matatanggap natin na dividend noong taon na iyon. Ilagay na natin dito ngayon ang 6.69% dividend rate na na-compute natin sa ating 5-year average rate ng dividend deposit ng Pag-ibig MP2. Sabihin natin na mag-uumpisa tayo ngayong January 2025 ng monthly deposit natin na 1,000 pesos. Ang entitled month ngayong January 2025 ng ating i-deposit ay 12 months. Paano ba natin ito ikino-compute? Kung mapapansin nyo mga kapeso, January hanggang December, 12 months ang natitira para dyan. Kaya kapag nag-compute tayo ngayon ng dividend sa unang dineposit natin ngayong January, ganito ang computation yan. 1,000 times dividend rate natin na 6.69% times 12, divide natin yan ngayon sa 12. Kaya ang magiging dividend income natin ay 66.90 sa unang i-deposit natin. Bakit divide 12? Kasi 12 months ang natitira sa isang taon. Kaya ang magiging total money kaagad natin ay 1,066 pesos. Ganon din ang ginawa natin ng February. Nag-deposit tayo ng 1,000 pesos pero ang entitled months na lamang yan ay 11 months na lamang. Bakit naging 11 months naman? Feb hanggang December, 11 months na lamang ang natitira. Kaya ang dividend income mo ngayon dyan ay 61.33 pesos. Kaya ang total money mo ay 1,061. Sunod-sunod natin yan gagawin, kaya ang March ay 10 months, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 month na lamang ang natitira para sa December. Sabihin natin na every month, gagawin natin na magdi-deposit talaga tayo ng 1,000 pesos sa ating MP2 account. Kaya ang mabubuo natin na dividend income in total ay 434 pesos. Ang monthly deposit natin ay 12,000 pesos. Kaya ang total money natin na mabubuo in the end of 2025 ay 12,434 pesos. Bakit kamo naging ganito? Akala ko ba compounding interest? Bakit parang naging simple interest method na lamang? Kasi dapat ang mangyayari kung compounding ito, 1,066 plus 1,000, dapat yun yung magiging subject natin for February. Ang paraan kasi ng Pag-ibig sa kanilang pagko-compute ng ating MP2 account ay parang hybrid. Yung taon na naghuhulog ka, simple interest method muna ang gagamitin. Pero kapag nabuo na natin ang lahat ng nahulog natin noong taon na yon,
yung buong kinita natin plus yung dividend, yan ngayon ang magiging subject sa ating compounding interest. Kung makikita nyo dito, sa simula ng 2026 natin, 12,434 pesos kaagad ang panimula natin. Ang ginamit natin na dividend rate ay 6.69% ulit. Hanggang sa pinakahuli na 5 years natin, 6.69% average rate ang gagamitin natin. Pero mga kapeso, disclosure lang, paiba-iba ang dividend rate. Dito lang sa ating computation, ginawa natin siyang pare-parehas o in-average lang natin yung nakaraang 5 taon. Kung mas mataas dyan ang dividend rate, aba, ang swerte natin kapeso. Kasi mas malaki syempre ang dividend na matatanggap natin. Kung mas mababa naman sa 6.69%, syempre naman, mas mababa din ang dividend rate. Kung mapapansin yung mga kapeso, 12,434, ito yung last 2025 natin, times 12 months ulit, divide 12, 831.89 kaagad. Bibig mo dati 434, pero ngayon kapeso, 831. Kaya yung 12,434 mo dati, naging 13,266 kaagad sa katapusan ng January 2026. Sabihin natin mga kapeso, tuloy-tuloy pa rin tayo naguhulog ng 10,000 pesos ng 2026. Yung buong pera natin, 25,701 pesos. Ang total na nahulog na natin, 24K na mga kapeso. Dire-diretso na naman tayong maghuhulog ng 10,000 pesos ng 2027. 2028, ganun din, dire-diretso mga kapeso. Pero ang pera mo ngayon, 54,957 na. Kung nakakaapat na taon ka na, ibig sabihin 48,000 pesos na ang nahulog mo kapeso. Sa pinakahuling taon na naguhulog tayo ng ating dividend, hanggang December 2029 or 60 months, nakapaghulog na tayo ngayon ng 60,000 pesos. Pwede mo yang ma-withdraw dahil nagsimula tayo ng January 2025, ma-withdraw mo na yan kapeso ng January 2030. Ang kabuuan na dividend income natin, 411,000 pesos. Ngayon, sa 60,000 na hinulog mo kapeso, ang total dividend income mo ay 11,068 pesos. Kaya ang total money mo ngayon, 71,068 pesos. In 5 years, yung 60K mo, naging 71,000 pesos. Sabi natin mga kapeso, parang ang hirap naman. 1,000 every month, medyo nakakapagod naman. Pwede bang one-time deposit o kaya yearly ako mag-deposit ng aking MP2 para tipid ako sa charges? Kasi nagbabayad pa ako ng charges kapag maghuhulog ako sa MP2. Pwede bang every January simulan ko ang paghuhulog? Etong 12,000 pesos, bubuuin ko na siya. Pwede natin yung gawin kapeso. Yun ang maganda dito sa MP2. Dahil voluntary mo siyang gagawin, anytime pwede mong gawin. Pwede ka maghulog. Sabihin natin kapeso ngayon, 12,000, January pa lang, banat ka na kaagad ng 12,000 pesos. 6.69% pa din ang gagamitin natin na dividend rate sa loob ng 5 taon. Pero mga kapeso, as a disclosure nga, paiba-iba yan. Ang entitled months natin agad, 12 months, syempre. Kaya yung dividend income mga kapeso, 802 pesos agad. Tingnan mo yung comparison dito mga kapeso, 434 pesos. Pero dito sa yearly, 802. Bakit nagkaganon? Tingnan yung mga kapeso. Nung January 2025, 1,000 lang ang ating computation. Kaya ang dividend income natin mas maliit. Pero dahil dito nag-umpisa ka ng malaki agad, times 12, times 6.69%, divide 12, 802 pesos agad, mga kapeso. Kaya sabihin natin na may yearly deposit tayo ngayon na 12,000 pesos. Tingnan mo kapeso, 12,000, 60,000 din ang kinita natin. Pero sa entitled months mga kapeso, tingnan nyo, yung 60,000 mo, naging 73,171 pesos. Kung dati, 71,000 ang kikitain mo, ngayon parang nadagdagan ng 2,000 pesos. Sabi mo ngayon kapeso, pwede bang one-time deposit ngayon January 2025? Tapos hahayaan ko na lang siya hanggang matapos ang taon or hanggang matapos ang 5 years, papabayaan ko na lang?
pwedeng-pwede din yan mga kapeso. Sabihin natin 60,000 pesos ang inilagay mo dito. Ang dividend rate na gagamitin natin 6.69%. Paiba-iba yan mga kapeso ha. Ngayon, ang entitlements natin 12 months syempre kasi buong taon eh. Kaya ang magiging dividends mo mga kapeso, tingnan mo, 82,941 pesos compared sa 73,000 compared sa 71,000 pesos mga kapeso. Bakit? Kasi 60,000 agad ang sa unang taon pa lamang ng dividend income mo. Biruin mo 4,014 pesos kaagad. Pero mga kapeso, hindi natin dinidiscourage ang small steps. Diyan tayo magsisimula. Kasi kapag nabuo mo na tong 71,000 in 5 years, tapos ini one-time deposit mo na siya, sa limbawa, 2030, ang ginawa mo, 71,068. Inihulog mo ulit siya. Parang rollover ba? Nag-withdraw ka, inihulog mo ulit sa iyong MP2. Tingnan mo mga kapeso, yung 71,000 mo, after another 5 years, magiging 98,240 pesos again. Biruin mo, ganun ang aabuti ng iyong MP2 mga kapeso. Ngayon, experimental lang mang ito mga kapeso. May mga nagtatanong sa atin, pwede bang instead of 1,000 pesos, minsan kapag may bonus ako, pwede ba magdagdag? Oo naman kapeso. Sabihin natin every December, may bonus ka na natatanggap. Yung 1,000 pesos mo, ginagawa mong 3,000 pesos ngayon. Pwede mo bang gawin yun kapeso? Pwedeng-pwede. Ilagay natin dito ang iyong 3,000 pesos. Discretion mo to mga kapeso kasi voluntary naman siya. Ngayon, ang total na nahulog mo, 70K. Ang total money mo, 82,562 pesos. Ano mga kapeso? Excited ka na ba na mag-open ngayong January 2025? Pero halimbawa, napanood mo to sa ibang buwan. Halimbawa, hindi January, February, March, April, o kung anong buwan pa man yan. Ngayon, ang tamang panahon para mag-invest ka. Meron lang tayong tinatawag na January effect na kung saan inspired talaga tayo na mag-invest. Pero kahit anong buwan pa lang yan mga kapeso, hindi mo kailangang hintay ng January. Mag-invest ka na kaagad ngayon para tumatakbo na yung oras natin kasi 5 years ang bubunuin natin sa ating Pag-ibig MP2 Savings.